Ayan mga kamag-anak, bali lalagay na ulit tayo ng gamot dito sa sprayer. So kanina di ko kasi napakita sa inyo. So bali dito sa Florida Green ang nilalagay ko ay 200. So apat na ganito. Apat na 50 ml dito. Yan, sa dalawa, no, apat. Yan, apat. Tapos dito naman mga kamag-anak sa palm oil, ayan, 40 ml. Biro lang mga kamag-anak ha. Baka hindi ito mantika ha. So dito ko lang nilagay yung pinaghalo nating brodan tsaka yung isang gamot. So 40 ml. Ayan. Yun. Dito mantika ha, joke lang ha. Yan, tapos lalagyan natin ng tubig. Kapag nag-i-spray nga tayo mga kamag-anak ay nagdadala lang tayo ng tubig sa drum. Mahirap kasi mga kamag-anak kapag kukuha ka ng tubig sa sapa o sa ilog, mapakahirap magpanik-panao. Dito naman sa pag-i-spray natin mga kamag-anak ay mahalaga lang malagyan ng gamot yung talulo ng mais kasi kadalasan mga kamag-anak nandyan yung mga insekto, yung mga peste, yung mga uod. Dahil nga maliit pa yung mais natin mga kamag-anak ay ginhawa pa siyang sprayin. Makikita nyo naman dyan sa video na sakop nung buga ng spray yung lahat ng dahon ng mais. Yung ganitong klase nga ng mais mga kamag-anak ay kailangan inaalagaan sa pag-i-spray para hindi masira. Hindi siya katulad ng mga hybrid na mais mga kamag-anak na halos hindi naman na nila ini-spray. Yung pagitan ng pag-i-spray ko mga kamag-anak ay nakadepende rin sa mais. So minsan bibisitahin natin yan pag nakita natin na wala namang sira, so hindi ko pa yan ini-spray. Pero mahalaga rin mga kamag-anak na regular ka nag-i-spray. So halimbawa 1 week nag-i-spray ka, so hindi na kailangan masira ng mais bago mo siya i-sprayin. Sa pag-i-spray naman mga kamag-anak, halimbawa nag-spray ka ngayon, umaga ka nag-spray, so sa susunod na spray mo, kailangan na maging spray mo naman sa hapon. Meron kasing mga uod mga kamag-anak na nasa ilalim ng lupa na umakit lang dyan sa puno ng mais kapag kahapon na o kaya gabi. So sa gabi rin mga kamag-anak, makikita nyo yung iba't ibang klase ng insekto, kamukha ng mga paru-paro na lilipad-lipad dyan sa gabi. Yung mga insekto na yan sa gabi na naglilipad-lipad mga kamag-anak, yan yung pinapaniwalaan natin na nagdadala ng mga iba't ibang sakit dito sa ating mga pananim. Pero kayo mga kamag-anak, depende sa inyo yun kasi tayo, kanya-kanya tayo ng diskarte at pamamaraan sa pag-aalaga ng ating mga pananim. Hanggang dito na lang po mga kamag-anak. Paalam!